Hello mga guys, meron na naman itong binaba guys. So ito yung aming SLA na 6,000. So may mga MI error daw. So tingnan natin kung ano yung MI error nya. So ito guys, kahapon ba ito binaba? So sabi ng user kasi nag-aalarm na yung battery. So battery failure. So chinarge ko magdamag kahapon. So until now nakasaksak pa rin yan. So tingnan natin kung anong update. So pag same pa rin yan, walang charge, ipapalit tayo ng baterya guys. So ayun guys, zero pa din. Ayan. Power supply fault, remove ventilator from use. So sinasabi niya guys, power supply fault ayaw mag-charge yung battery. So ang gagawin natin guys, magpalit muna tayo ng battery bago tayo mag-suspitsa sa power supply. So ang gagawin natin, papalitan lang natin ng battery muna kasi yun ang meron ako, battery. So baka may problema lang guys sa ating battery. So actually guys, ito na acquire namin is 2019. So 5 years na mahigit. So almost 6 years na. Ngayon lang ako magpapalit ng baterya nito. Simula nung na-purchase namin ito last 2019 guys. Nabili namin to. So yung aking mga issue ngayon guys is battery. Meron din dito isang SB300. Battery din daw yan. Sabi nung nagbaba. So mga pagluma na guys, ganito talaga. So asahan na natin. Asahan na natin pag luma guys. Sige mo. Yung battery, undetected din siya. So, drain na rin yung battery niya. X na yung baterya niya. Undetected din yung battery. So, dito mga tayo. Unahin mo natin ito pagpalit. Meron ako dito pampalit guys sa aking cabinet. Ay, naka-ready na guys. Basta, ang machine mo guys, umaabot na ng mga 4 years, 5 years. Mag-ready na kayo ng mga spare parts nyo. Yun ang common issue. So, kailangan natin i-prepare. So, kailangan natin i-prepare guys yung ating consumable. Battery guys, isa sa mga consumable yan. So, asahan mo na yan. Kailangan naka-ano ka guys. Naka-prepare ka na pag pumasok na ng mga 4 years yung mga makina mo. Sa mga guys, sa mga gawang mga China made, pinakamatagal nun 2 years lang guys. 2 years o 2.5 year, yun na. Pero ito guys, tumagal siya ng more than 5 years. So, ito guys, hindi ito basta-basta mapapalitan ng fake na battery. Kailangan original din guys na galing ng SLA. Yan. Original na galing ng SLA. Yan. Kasi guys, last time, may pinadala sa akin na battery. So, yung pinadala sa akin dating battery guys is copy. So, hindi siya gumagana. Yun ang problema. So, hindi na-detect yung battery pag install mo. So, bigyan ko na kayo ng tip na huwag na kayong kumuha ng battery na fake. Fake na battery sa mga ganitong ventilator guys, SLA.
Kasi hindi talaga siya gagana. So, dati, ginawan ko siya ng paraan para mapagana ko lang. Kasi wala pa akong battery kasi nga original eh. So, yung binigay sa akin is yung copy. Di, nung tinatry ko na siya, ayaw talaga siyang gumana. So, ang ginawa kong eksperimento guys, ginamit ko yung lumang BMS ng battery. So, nung ginamit yung BMS ng battery at saka kasama yung temperature sensor. Kasi pag hindi mo sinama yung temperature sensor, hindi rin siya gagana. So, ginawa ko, nilipat ko yung BMS, pati yung kanyang temperature sensor. So, yun. Napagana ko siya. Napagana ko pero hindi ako satisfied dahil nga siyempre ito guys is life support device to. Hindi to basta-basta palitan mo lang ng mga ordinaryong battery. So, yun yung inano ko. So, nung dumating na yung dumating na sa akin yung bagong battery. Yung batch nung battery na yon, nag-request kasi ako 15. 15 piraso. Ano pala, 16. 16 yung ni-request ko. Kasi nga, dalawa-dalawa bawat isang unit. Ay, meron akong 6 na unit na ganito. So, nagpa-extra na ako kasi yung ibang area ko rin, nanghihingi. So, para mabigyan mo din sila pag humihingi. So, yun yung ginawa ko. Napagana ko siya, pero siguro mga ano lang pinagana ko guys. Mga ano lang, 1 month o 2 months siguro yun. Dumating yung request ko. So, yun na. Kasi yung pinadala sa akin, sample lang guys, sample. So, sample pero 4 na piraso ba yun? Pero hindi talaga sa gumana. So, ang battery nito guys, nandito sa kabilang side. So, kailangan nating buksan yung kabilang side. Kasi nandito yung kanyang battery. So, bawat unit, dalawang battery to guys. So, palitan natin yung lahat ng battery. Huwag kang magpalit ng isa lang. Kailangan talaga pair. So, yun yung recommendation talaga pagpapalit ng baterya. So, ito guys, hindi pa napalitan kasi naka-intact pa yung ano natin, no? Seal. Yan. Hindi pa na ito kasama. So, yun guys, nakita mo. Andito yung ating baterya. So, yan. So, ito yung pinaka-baterya natin guys. So, ito mas madali ito kaysa ating SLA 5,000. Yung SLA 5,000, bubuksan mo itong buo, babaw. Pero ito guys, nasa gilid na. So, medyo madali na sa hihilain mo na lang to. Ayun o. Makita mo na yung power supply. Saka yung pinaka-battery niya. So, mas madali ito palitan kaysa 5,000. So, ngayon guys, ang ipapalit natin is dalawa. Original na. Kasi, hindi din natin kailangan mag-stock ng battery guys kasi madi-deteriorate din to. Lalo na lithium ion. Pag lithium ion, pag hindi mo ginamit agad yan, nagdi-deteriorate yan. At saka pag nag-zero, yung nominal value niya, nominal voltage na, pag nag-zero, hindi na rin sa i-detect ng machine. Kailangan mo siyang i-jerk. Supplyan mo ng
Supplyan mo, i-charge mo muna manually para magkaroon siya ng nominal voltage. Ang nominal voltage nito guys, nasa 7 o 7.5. Nominal, ano yun? Charge niya is 14.4 volts to guys. Pero dapat, huwag kang mag-drain ng mag-drain kasi wala, hindi mo na mapagana. Halos lahat naman ng baterya guys, lalo pag lithium ion, may nominal voltage. Hindi tulad ng mga NiCad kahit i-drain, drain yun. Pwede mo pa rin siyang ikabit agad sa unit. Pero ang lithium ion, yun ang problema. Kailangan mo siyang i-charge kasi may nominal voltage na hinihingi. So pagpalit naman ito guys, tanggalin mo lang to. Dalawa to. So hindi pa ako sure kung battery ang problema, pero kasi 5 years na to guys eh. Kailangan mo na rin tayo magpalit ng baterya. Hindi naman basta-basta nasisira yung power supply natin. Yan. Yung luma. So ito tayong bago. So hindi naman to basta-basta nasisira yung natin power supply. Ito, yung charging niya. Kasi sa ibang fault, yung isang fault kasi battery fault kasi pag isa lang yung may problema niya, battery fault yung ini-error niya. Pero tulad nito, ang error niya, power supply, charging power supply error. So, malamang battery din. Yan. So, ganun ang forma niyan guys. Yan. So, ganun ang forma niyan. So, bago natin isarado, papaandarin mo natin guys. Power on muna natin para malaman natin kung wala na ba siyang battery fail. So, yun lang may importante sa atin. Kung wala na siyang error. Yan. So, automatic siyang Yan. So, on natin. So, observe natin kung gano'n pa rin. Kung mayroon pa rin siyang error. So, sa tingin ko sana wag na, wala na. So, magiging okay na. Kasi bihira naman kasi nasisira yung power supply niya. Ayun guys, 0 voltage pa rin siya. Reset battery low kasi 0 din siguro to. Pero hindi na sa pula. Ano na siya, siguro drain lang to. I-reset mo natin yung battery. Yan. So, dapat yan magcha-charge. Kung hindi yan nagcha-charge guys, yung ating problema is yung power supply. Yung ating charging voltage. So, ang charging voltage natin guys is 12. Ngayon, meron tong tatlong voltahe guys. Isang 12, isang 5, at saka 3.3 yata. Hindi ko matandaan. Alam ko tatlo o apat na may voltahe yan dito. So, makita mo, parang ano kasi ito guys, yung parang computer na ba? Ayun o. So, di ka magsukat dito sa baterya, dito ka magsukat. Sukatin mo ngayon yung voltahe nito kung mayroon siyang voltahe na 5, 12, 5. Hindi ko alam kung ito 3.3. Yung green, hindi ko alam kung 6. Or yung blue. Hindi ko matandaan eh. Sukatin na lang natin. So,
gamit na tayo ng meter. Madali lang naman to magpalit ng magpalit ng ano nito. Gamit tayo ng meter para malaman natin, guys. Yan. Diba? Yan. So, common, ground. So, tingnan natin yung 12 kung meron. Yan, 12.2, meron siya. So, yung red is 5. 5.2, meron din siya. Yung blue, hindi ko matandaan kung 6 ba to o 7. 24. Ayun, 24. Meron siya. 24 pala. Ito, 3.3 tong orange eh. At 12 din ang orange. 12.2. Alam ko may 8. 8 pala to. 8 tong 8 volts tong ating green. Wala pala sa 3.3. So, up. 5 voltahe meron siya. 12. Ay, ano pala? 4 lang kasi para lang naman itong yellow at orange. Meron siyang 12. 5. Ground. 8.5 volts. At saka 24 volts yung green. So, yung green ang 24 volts, guys. Mali pala ako. I'm wrong. So, ang green, ang 8.88 volts. Ang blue, ang 24. Ayan. Ang orange, 12.2. Parehas na dito ng yellow. So, meron siyang 4 na voltahe. 12, 5, 24, at saka 8. So, sana mag-charge siya, guys. So, sana mag-charge. So, hindi mo natin isarado. Tingnan mo natin kung mag-charge ba yung ating battery. Pag wala, yari yung ating guys, yung ang ating guys, power supply. So, kailangan nating tingnan natin yung ating service, guys. So, hindi natin makita yung battery reset. So, hindi ko alam kung lubat lang yung ating battery. So, kasi wala naman na siyang alarm din. Ayun, battery lang naka-alarm niya. So, ibig sabihin, nadidetect yung battery natin pero low, hindi siya red. So, i-try muna natin i-charge ng mga ilang oras. Charge muna natin. So, i-reset lang natin. So, try kong tingnan sa system. Reset ko yan. 25% yung battery niya, guys, nakalagay. Pero, dinidisplay niya dito is 0. So, punta tayo sa utilities system. System information, engineering mode, 0872. Enter. So, tingnan natin kung meron itong reset ng battery. Wala to. Production setup, pneumatic, nebulizer on off, service, pneumatic set to, high frequency lang to, guys. So, software version, module is not connected. So, jet, low pressure, ito jet, proximal. So, wala tayong makita. Wala. So, wala tayong marireset dito sa system. So, itry ko munang tingnan sa ating mahiwagang manual kung meron ba tayong makita dun. So, okay ulit. So, itry natin kung mag-charge ba siya. So, try natin kung mag-charge siya, mag-charge siya ng iwan muna natin, guys, ng mga ilang oras, isang oras na naka-charge. So, malaman natin kung
Nagcha-charge ba yung ating battery? So, para malaman din natin guys na nagcha-charge yung ating battery, sukatin natin yung voltahe nitong battery connection. Yan, yan. So, try natin i-check yung battery niya ng yung voltage. Kung mayroon ba siyang voltahe na nagcha-charge. Kasi, bago naman yung ating battery. Hindi naman yan luma. So, bago yan. So, hindi natin alam kung bakit ayaw niyang mag-charge. So, para malaman natin, sukatin lang natin yung ating battery input. Tataas. Kasi 12.1, meron siyang 25% sa battery life niya. 12.1. So, meron siyang 12.1. So, anong gawin natin guys? Hantayin lang natin munang mag-charge ng mga 1 hour. Tapos sabay tingnan natin kung mag-charge ba siya. So, kasi guys, yan, yung indication na yan guys, yan yung nagbiblink. Yung nagbiblink na yan guys, ibig sabihin nagcha-charge yan. So, antayin lang natin ng mga 1 oras. Okay? Balikan natin mamaya yan guys. So, ito guys, naka 1 oras mahigit na. So, i-on na natin. Pero nagcha-charge siya guys kasi nagbiblink yung orange. Yan yung palatandaan nyo guys pag nagcha-charge yung battery. Nagbiblink yung kulay orange. So, titingnan natin kung mayroon bang update yung ating bar graph dito. Kahit man lang sana mga 1% lang. So, kung mayroon na siyang 1% dyan guys, so meaning nagcha-charge na yung unit natin. So, makikita natin kung mayroon siyang mayroon siyang dito sa ating, tingnan natin yung ano niya kung mayroon ba siyang para so ayan guys, meron na siyang after nung 1 hour 22% guys. Ayan. Ayan o. Ayan ang ibig sabihin, nag-charge na yung ating baterya. So okay na yan siya guys. So yun lang talaga ang problema niya, baterya lang. So hindi issue ang power supply guys, yung battery lang talaga. So ganun lang ang ano natin kasi yung ini-error niya is power supply sinasabi, di ba? So meaning nagsa-charge na siya guys. Turn off lang natin para maisara na. So sarado na natin yung ating unit. So ito guys, may ano to. Huwag kalimutan itong ating ang problema, hindi siya mag-sara dahil umiipit yung ating wire. So, ang gagawin natin guys, para dumikit yan. Pwede natin gano'n guys. Para hindi siya maipit yung wire. Yan. Kung isa okay lang to, kabilang side. Yan. Ito yung maliit na screw. So, kailangan na natin ibalik yung ating bracket kasi hindi yan safe pag wala yung bracket guys. So, pagkabalik ng bracket, pwede mo na siyang itulak. So,
Yan. So, pasok na siya. Ganun lang. Ngayon, i-cover na natin. So, mas madali ito siya palitan ng baterya kaysa model na 5,000. So, mas madali ito siya palitan. Yung 5,000 kasi, kailangan mo pantanggalin yung top board bago mo siya ma-access yung battery. Hindi lang top board, pati yung main board niya guys, kailangan mo rin tanggalin. So ito, simple lang. Mabilis lang sa palitan. So tumagal lang tayo dahil yung pag-iintay ng charging niya. Alam ko nagsubra na yung aking screw. So ibalik na natin yung ating. Bago pala natin ang gas din muna natin. So sobrang dumi din. Kailangan natin ng konting linis lang dito kasi alikabok mo. Grabe. So nabuksan na mo lang din naman. So kailangan mo na rin konting linisan para matanggal naman yung ibang dumi-dumi. Dati kasi may mga gamot-gamot pa eh. So, please, konting linis lang. So, okay na yan. Natin yung ating linis lang natin ng konti. So yun guys, tapos na. I-try natin mag-ventilator para malaman natin. So isaksakan natin yung ating gas. Yan. So testing lang natin guys kung gagana ba siya. So ikabit na natin yung ating connector, expired, proximal, then yung ating expired, then yung ating test lang. Sabay, power on natin guys. Okay.
So gagamit tayo ng ating flow sensor para i-calibrate natin yung flow sensor natin. Ito sa high frequency. So ito guys, itong flow sensor, ito yung importante sa mga pag gagamit ka ng HFO. Saka yung mga ventilation mode. So, mode tayo. Calibrate muna tayo. Calibration utilities. So, flow sensor calibration. So, gayahin lang natin yan guys. Napaka-simple lang naman yan. Low. Start. Calibration completed. Lang. Tapos, kapit mo yan dito. Bago ang dislike. So, ayan guys. Exit tayo dyan. Exit. Mode. CMB. Start. Ayan. So, tingnan natin kung makikita ba natin yung value. Pag wala kang flow sensor guys, wala kang value na makikita dito. Wala kang BTE, wala kang map, wala kang impip. Pag wala kang flow sensor. So napaka-importante ang flow sensor pag nagbe-ventilation ka. Pero kung mga sipap-sipap lang, kung mga ano lang guys, yung mode mo is mga sipap, non-invasive, okay lang. Pero kung gagamit ka ng mga CMB, isa AMB, high frequency, kailangan mo talaga ng flow sensor. So ayan guys, ang settings ko is 30. So, ang aking BTE is 5.5. Tapos ang leak. So, ayan guys. Okay naman siya. So, wala na siyang alarm. Nasa 27% na yung ating baterya. 10 mAh siya. So, ano yung alarm niya? Audio pause. Yung oxygen cell is required. So, required din tayo magpalit na oxygen cell guys para isang balitan lang din natin. Palit na rin tayo. So, kasi nga, nag-required na siya guys na replace oxygen cell. So, meron pa naman ako. Para isang palitan lang. So, meron akong last piece na oxygen cell. Ayan. Last piece na lang guys. So, kailangan natin palitan na rin. Ano? So, breath not detected kasi ano tayo. Ayun naman. So, oxygen cell is required. Kahit i-reset mo yun guys, mag-ano pa rin yan. No? So, kailangan talaga yung palitan. So, start natin. Mode. Standby. Hold. Okay. Then, off natin. Switch off. So, isang palitan lang guys ng para tapos agad. So, dito lang naman yung oxygen cell na guys. So, madali na ito palitan ng oxygen cell. So, kahit isang minuto lang, tapos na. So, pag nakita mo to, tanggalin mo lang tong connector guys. Ayan. Tapos, counterclockwise.
Pag matigas guys, gamit ka ng screwdriver. Pag matigas mong hindi mahantay, gamitan mo lang ng screwdriver guys. Pag naikot na ng screwdriver, dali na lang. So, hindi mo na kailangan tanggalin lahat yung cover. So, yan. So, may gas pala siya, kaya na natin. So, ang ating SLA, ang ating sensor is, ang sensor nito guys is isang liquid. So, natutuyo to guys, kaya kailangan mo tayo magpalit. Yan. Yung ating original na oxygen sensor na Max 250. Yan. Made in USA. Yan guys. Made in USA. So, ito yung lagi nyong ipapalit, mga made in USA. Huwag yung copy, kasi yung copy guys, hindi tumatagal. 6 months lang guys. Iyak na naman yung ano mo. At least ito tumatagal ng mga 2 taon, 3 taon pa. Depende sa gamit guys. Kaya dapat wag yung mga imitation. Ang dami kasi imitation to guys. Sobrang dami ang imitation nito sa mga ganito. Mga made in China. Kukopyahin lang nila tapos, ayun na. Tapos ang presyo din naman halos parehas. Okay lang sana kung ang presyo na mura. Hindi, parehas lang din. Tapos, dito na experience ko. Ano lang, 6 months. Wala na. Iyak na yung ano mo guys. Iyak na yung ventilator ulit. 6 months lang, hindi man na umabot ng 1 taon. Kaya nung napansin ko yon, hindi ko na inano yung supplier. Sabi ko sa ano namin, purchaser, i-ano nyo yung supplier na yan. Kasi hindi tumatagal yung kanilang produkto. Iba talaga yung mga original kasi at inabot ng 2 taon. So ayun guys, ganoon lang kabilis magpalit ng oxygen seal natin. Ngayon, pagkapalit natin ng oxygen, kailangan tayong mag-calibrate guys. Required ng calibration ng seal. So, kailangan natin mag-calibrate ng ating unit. So, ganoon lang kabilis. So, madalian lang. Ngayon, mag-calibrate tayo guys. Kasi hindi yan papasa pag hindi kayo magka-calibrate. So, required talaga i-calibrate yan. Sa pagbagong sale, dapat i-calibrate mo sa hindi sa user, sa service. So, ayun na guys. So, para ma-calibrate natin yung unit, punta tayo sa mode. Utilities, system, engineering mode, 0872. 0872. Tama ba ako? Enter. Yun. Tapos, external sensor. Yan. Hindi pa yan. System calibration. Punta tayo sa oxygen sensor. Ayan guys. Auto system. So, kung makita mo dito, mayroon siyang 0, mayroon din cal 2 point. So, dito tayo. Cal 2 point. Yes. So, calibrating siya guys ng 21%. Pero ba't may error siya? Kanina yan yung sa siguro yan. Luma pa. So mag-reset man yan. Antayin natin mag-reset guys.
So ito guys, after nung 21% na calibration na nasa na tayo 100% na. So dalawa kasi yan, isang 100 at isang 21%. So yan guys, sinasabi niya no error. So ibig sabihin yung status no error guys, successfully calibrated siya. So ngayon magbe-vent-delete na tayo. Turn off natin. Flow sensor calibration. So, kailangan i-calibrate yung flow sensor. Every time kasi nagagamit ka ng flow sensor, kailangan mo i-calibrate Kailangan mo i-calibrate Tapos na yun? Ganun lang. Para mawala lang yung alarm guys, so kailangan mo i-calibrate yung flow sensor talaga. Ayun, para sa alarm. So, yan. So, yan, automatic yan guys. Pag once na nag-ventilator ka, automatic nag-auto-calibrate yan. Yan, nag-automatic nag-auto-calibrate. So, yan. So, okay naman siya guys. Tayo natin mag-change ng mode. High frequency. Yan. Yung high frequency niya guys. So, okay naman siya. Gumagana yung ating high frequency. High frequency with pressure support. Pressure change detected. Auto set. Reset. So, ganoon guys, pag nag-change kayo ng mode, lalo na sa mga HFO high frequency, so, i-reset mo lang yung alarm na lumalabas dyan. Ilagay mo sa auto mode. Ayun o. So, makita mo yung kanyang graph. Ang bilis tapos sabay push. Yan. Ganyan lang high frequency. Na plus CMB. High frequency plus CMB. Ito lang yung high frequency guys. Yung HFO. Ayan. So, napaka-importante yung mga ganyan sa mga case ng mga premature na baby. Yung may collapse yung lungs, yun. Napaka-useful. Ayan guys, okay na siya. So, wala na tayong problema. So, pinalitan natin ng battery at saka oxygen cell guys. So, hanggang dito lang guys. Bye-bye.